one thing is very clear, no? Doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si Congressman Saldico para harapin yung mga kaso, no? Yun maliwanag na maliwanag yun. Dati ko pa sinasabi yun. Nung palang nag-resign, even before he resigned doon sa House, no? So sabi ko, umiiwas siya. Then later on, nung pinapauwi siya, nag-resign siya, so umiiwas sa accountability. Pagdating dito sa ICI, 2 beses siyang inibitahan, hindi siya sumipot. And finally, yesterday, parang inamin na rin ng abogado niya na hindi siya uwi, no? Because supposedly of threat to life, no? Parang makikita natin yung pattern. When he claimed medical treatment, hindi siya nagpakita ng medical certificate. Ngayon, sinasabing threat to life, wala naman silang pinapakitang threat assessment, no? At saka abogado yung nagsabi, no? Nagtataka lang ako, ano kaya ang legal basis nung hindi ka haharap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun eh, di ba? So, ibig sabihin, porket mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, kailangan niyang harapin, I think mali yun. Kung wala pang cases filed, ayaw umuwi. Alangan man umuwi pa yung pag cases filed, di ba? Wag naman yung, wag naman yung pinapaikot yung mga Pilipino, no? Sir? Yes. Good morning. Sir, may committee report na po yung bill ng Senate. Malaki po ba yung pagkakaiba nung version ninyo? Kasi yung inyo at saka yung kay Kong De Lima et al., may pagkakaiba rin. Malaki rin po ba yung pagkakaiba ng House doon sa Senate? Okay. Isang dinagdag ko pala, buti na lang mo sa akin, Tina, is nung nanonood ako ng Senate hearing, nakita ko that they requested na immunity from suit, no? So nilagay po natin yan doon sa bill na final natin, no? So kung ano yung nakita ko noong Senate hearing, dinagay ko na sa bill ko para pag nag-bycam, at least nandun na sa bill natin. Opo, sir. Tapos ang target din ng Senate is to approve the bill before the year ends. Sabi po ni Kong Plato, this November ay yes. patapusin na dito yes, so sa House. Hopefully, bago mag-break for Christmas, magkakaroon ng bycam at ma-approve yung bill na dumaan na sa bycam. Opo. Sir, kasama na po doon yung pagdaan sa APRO? And ito kasi kukuha na muna ito ng budget dun sa present budget ng DBM. So I don't know if it's necessary pa dumaan sa APRO kasi walang additional appropriations to. But since 2 years po yung buhay nito, so next year? Yes, next budget hearing, yes, isasama na natin siya sa budget for the next budget. And syempre, yung executive branch will include it in their NEP for the next year. Opo. Sir, how important is this bill in the context of so many corruption issues at present? It's very, very important. Especially yesterday, napanood ko briefly yung press conference ng lawyer ni Congressman, former Congressman Saldico. One thing is very clear, no? Doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si Congressman Saldico para harapin yung mga kaso, no? Yun maliwanag na maliwanag yun. Dati ko pa sinasabi yun. Nung palang nag-resign, even before he resigned doon sa House, no? So sabi ko, umiiwas siya. Then later on, nung pinapauwi siya, nag-resign siya, so umiiwas sa accountability. Pagdating dito sa ICI, 2 beses siyang inibitahan, hindi siya sumipot. And finally, yesterday, parang inamin na rin ng abogado niya na hindi siya uwi, no? Because supposedly of threat to life, no? Parang makikita natin yung pattern. When he claimed medical treatment, hindi siya nagpakita ng medical certificate. Ngayon, sinasabing threat to life, wala naman silang pinapakitang threat assessment, no? At saka abogado yung nagsabi, no? Nagtataka lang ako, ano kaya ang legal basis nung hindi ka haharap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun eh, di ba? So, ibig sabihin, porket mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, kailangan niyang harapin, I think mali yun. Sir, i-insist yung lawyer ni former Rep. Zaldico na as of now kasi wala pa raw cases filed. Kung wala pang cases filed, ayaw umuwi. Alangan man umuwi pa yung pag cases filed, di ba? Wag naman yung, wag naman yung pinapaikot yung mga Pilipino, no? Kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi
pinapaikot tayo, di ba? Nung una, nang nag-resign siya, sabi, sakripisyo. Paano naman naging sakripisyo yung pag-resign niya? Ngayon, sabihin nila, walang cases filed, kaya hindi umuwi. Eh, meron man taong gano'n, yung wala nga kaso, ayaw umuwi. Eh. Tsaka sinabi niya, threat, may threat to his life, di ba? So, alam mo, first of all, dapat tanungin natin yung ating national security agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat to life? Kung sinabing wala, wala. Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na pangalagaan yung kanyang seguridad. No? Pero hindi pa pwedeng gawing depensa yun. Nagtataka ako, parang kung tama ang intindi ko, parang sabi ng abogado, siya pa yata yung nag-advise. Hindi ko sure kung tama yung ano ko, na may threat to life, pag munang umuwi. Parang iba yata yung yes, sir. The lawyer mentioned that kung the lawyer is afraid of vigilante what is the legal basis? What is the legal basis? Wala naman walang legal basis. Yung mga online post daw, sir. That is not a legal basis. Magbigay siya ng batas na nagsasabi pag may threat to life, pwede kang hindi umuwi at pwede kang magtago sa ibang bansa, di ba? Ibig sabihin, pag makapangyarihan ka, may pera ka, pwede mong sabihin may threat to life, hindi mo haharapin. Pero pag ordinaryong tao, harapin mo yung kaso. Hindi naman ganyan ng batas, no? Kaya naniniwala ako, walang provision ng batas na ganyan, no? Yan. Pag na-legislate na po itong independent commission na pinupush po ninyo, pwede ba yung mga accused, yung mga allegedly involved sa corruption issues ay makasuhan in absentia or makompel silang bumalik? I mean... Yes, in absentia pwede, di ba? Ngayon, makompel silang bumalik. Kung, alam mo naman yung mga yan, di ba? Pupunta sila doon sa walang extradition treaty. Yun ang magiging problema. That's why I've been pressuring DFA na cancelahin na yung passport. Yesterday also, nakita ko doon sa interview nung abogado niya na sinasabi, he admitted na pwede sa national security, pero sinasabi niya, it's not a national security issue. Di ba? Sinabi niya yung grounds, illegally obtained, sabi niya national security, pero wala daw national security issue kasi hindi naman nagre-rebellion si Saldico, no? Pero yun ang sinasabi ko, at least, yung lawyer niya sinasabi na pwede national security issue, so dapat cancelahin talaga ng DFA based on national security issue because there are sectors that could take advantage of the anger of people. Sir, nung Infracom hearing, pinupush niyo po na paharapin doon sa pagdinig si former Rep. Zaldico. Ngayon po ba meron kayong message sa kanya? No, wala akong message. I think the legal system should catch up with him. No? It is upon the government to make sure nasa responsibilidad yan ng gobyerno natin na siguraduhin ng ating legal na sistema ay mahabol si Congressman Zaldico. Responsibilidad to yan. Okay. Yun tama. Buti na sabi mo, no? Tina, no? Ever since the beginning, ayaw niyang humarap kahit dun sa Infracom.